Ika-85 kabanata sa pagpapatuloy. Sinasabi sa kwento habang makikita ang mansyon na 3 araw daw pagkatapos, si Yo Jongmai ay inilibing sa maayos na lugar sa bundok malapit sa Manor. At ang kanyang alaala daw ay inilagay sa bagong tayong bulwagan ng mga ninuno. At si Lee Makha ang naging bagong pinuno ng Peach Blossom Valley. Na ayon sa hiling ni Yo Jongmai. At para daw naman sa ating bida. Siya ay makikitang isinuntok ang kamao sa paladtanda ng paggalang na ito ay yumuko na sinabi nito na. Siya daw ay si Lee Jongryong, isang ika-8 henerasyong disipulo, ay nagbibigay galang sa kanyang mga nakatatandang kapatid sa martial arts. Natumugon ang mga ito na yumuko din at isinuntok ang kamao sa palad na sinabi ng mga ito na sila daw na mga disipulo ng ika-9 na henerasyon. Ay nagbibigay galang sa kanilang nakatatandang kapatid sa martial arts. Natumugon sa kanila ang ating bida na nagagalak daw niya silang makita. Na hindi makapaniwala ang isa sa West Dog Trio na sinabi nito na anong kakaibang tanawin daw ito. Natumawa naman ang isa na sinabi nito na alam daw naman niya. Na sinabi naman ni Battled Viper na masaya daw siyang nanatili siya sa kanya. Na sinasabi sa kwento ng ating bida na ganoon lang daw niya, binati ang kanyang mga kapwa miyembro ng sekta bilang unang panlabas na disipulo ng Peach Blossom Valley. Dagdag pa niya habang makikita ang isang halaman na tumutubo na nagsimula na daw humupa ang mansyon, at silang lahat daw ay umalis na may maiinit na pamamaalam. Dagdag pa niya sa kwento na noong bumalik daw sila sa Hangzhou. Ang mga tao daw sa kalye ay nag-uusap tungkol sa balita ng Peach Blossom Valley at ng Heavenly Dragon Escort Agency. Nag-uusap daw sila tungkol sa kung paano tinalo ni Lee Jongsan ang Green Forest Blade King na si Baek Gonak. At tungkol daw sa kung paano itinigil ang misyon ng escort. Na makikita si Lee Jongsan na sinabi pa niya sa kwento na lahat daw sa Jianghu ay umamin na siya daw talaga ang escort king. Na makikita si escort king na nakatagilid na lumiliwanag ang mata. At lumipat ang eksena kung saan nakabalik na ang ating bida sa kanyang pavilion. Na makikita sila sa isang mahabang lamesa na may mga bagong tauhan. Na sinabi ni Accountant Jeon habang makikita ang ating bida na tumingin sa kanya. Na ito daw ang pinakamalaking pagsabog na naranasan nila. Ang agency daw ay tumatanggap ng walang katapusang mga kahilingan para sa misyon pang-escort. Sinabi pa niya na maraming tao daw ang partikular na humihiling para sa ika-70th pavilion, ngunit karamihan daw sa mga trabahong ito ay nangangailangan ng mahabang paglalakbay. Makikita ang ating bida at si escort warrior Gabuliom na sinabi pa ni Accountant Jeon na. Ang problema daw ay wala silang sapat na bilang ng mga mandirigma ng escort upang isagawa ang mga misyon na ito. Na bumaling ng tingin ang ating bida na sinabi sa isip na nakakita daw sila ng 3 mandirigma ng escort nang umalis sila upang dalhin ang white-haired orangutan. Na sinabi pa niya na ngunit dahil bago pa daw sila. Na makikita ang bagong escort warrior na si Wang Daepyo at ang isa pang bagong escort warrior na si Wang Jongpyo at ang huli ay si Wang Sopyo. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na may karanasan lang daw sila sa mga lokal na trabaho sa mga restauran at iba pang establishmento. Dagdag pa niya na pinalitan din daw nila ang kanilang mga pangalan upang magkatugma. Ito daw ay napaka-corny. Sinabi pa sa kanila ni Accountant Jeon na ang Strong and Hidden Dragon Halls daw ay kumuha ng mga bagong miyembro at basically ay kinukuha daw nila ang lahat ng trabaho para sa kanilang sarili. Na sinabi ng ating bida na mukhang si Gabriong at Ilyong daw ang pinaka-nakikinabang sa sitwasyong ito. Na sinabi sa kanya ni Accountant Jeon na itinaas ang isang kamay na ang sabi daw ng shipment manager na itataas daw niya ang isa sa mga pavilion sa isang hall. Upang makayanan daw ang lahat ng mga papasok na kahilingan. Dagdag pa niya. Habang makikita ang ating bida na malalim na nag-isip na batay daw sa kasalukuyang atmosfera at ang pagkakasunod-sunod ng katandaan. Sa tingin daw niya ay ang pinakamalamang na ang ika-7 pavilion na pinamumunuan ni Young Master Byung-ryong ang makakakuha ng promosyon. Na seryosong nakatingin si Accountant Jeon sa ating bida na sinasabi sa kanyang isip na si Lee Jongryong daw ang gumawa ng lahat ng trabaho para umunlad ang kanilang ahensya na ganito. Ngunit ang lahat daw ng iba ay kumukuha ng mga benepisyo. Na nakatingin din si Escort Warrior Gabuliom sa ating bida na sinabi nito sa isip na mukhang marami daw siyang iniisip. Dagdag pa niya na lahat daw naman siguro kung siya ang nasa katayuan niya. Baka ganun din daw ang gagawin niya. Na sinabi ng ating bida na kamusta na daw ang rancho ngayon?
Na makikita ang tatlo na sinasabi nila sa isip na sinisikap daw niyang hindi magmukhang malungkot. Na napasabi ang ating bida na ikinagulat ng mga naroroon na ano daw ang problema. At bakit daw lahat sila ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Na tumighim na sinabi sa kanya ni Accountant Jeon na wala. May mga chismis daw na magtatagal pa ang digmaan, kaya daw naman ay nagtriple ang mga presyo ng kabayo. Makikita ang rancho na sinabi ni Accountant Jeon na kung pagsasamahin daw nila ang 500 mga inahing kabayo na inaalagaan sa rancho ng Tianmu Mountain. At ang 2,200,000 makuha daw nila mamaya. Makakakuha daw sila ng malaking kita. Na sinabi ng ating bida sa kanya na ayos daw yon. At kung ganun daw, ibenta na daw niya sila, pakiusap. Na nagulat si Accountant Jeon sa kanyang narinig na napasabi ito na pasensya na daw. Pero lahat daw ng 3,000 kabayo ng sabay. Ito daw ay mababawasan ang presyo. Dagdag pa niya na mas mabuti daw kung ibebenta nila sila ng paisa-isa. Na sinabi ng ating bida na hindi. Ibenta daw niya yon ng sabay-sabay. Na biglang naalala niya ang sinabi sa kanya ni Escort King na kung makuha daw niya ang daloy ng pera niya. Kailangan daw niyang iulat ang lahat ng nasa ika-15 pavilion sa kanya, gaya daw ng mga kapatid niya. At payagan ang pagsusuri ng mga talaan ng kanyang account. Na makikita ang susi na sinabi pa niya sa isip na naka-6 na buwan na daw mula ng araw na yon. Na sinabi pa ng seryoso ng ating bida sa isip na kung magtatagumpay lang daw siya. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang pavilion ng ating bida. Kung saan siya ay makikita na nagme-meditate. Sinabi niya habang nakapikit na may 3 lihim daw na martial arts na natanggap niya mula sa Peach Blossom Valley. Na makikita siya habang nakakrus ang mga paa na umaangat sa ere na sinabi niya na una daw. Ang tanyag na teknik sa paggalaw na tinatawag na 1,000 golden winds na makikita siya ay nakalutang sa ere habang siya ay napapalibutan ng aura. Ang pangalawa daw ay ang deceitful stealth technique na nagbibigay daan daw sa kanya na manatiling nakatago sa ilalim ng lupa. Na tumalon siya habang sinasabi na ang huli daw naman ay kilala bilang deceitful flight. Na makikita siyang nakapatong. Na ito pala ay nakabaliktad na sinabi pa niya na ito daw ang esensya ng paglihim na ang makihalo sa kapaligiran. Upang malinlang daw ang mata ng mga tao. Na mamula-mula pa niyang sinabi ito. Makikita ang pasilyo ng kanyang pavilion na sinabi pa niya sa isip na sa iba daw, magmumukha daw siyang bahagi ng bubong. Na makikita ang muka niya habang nakangiti na sinabi pa niya sa isip na ang dami daw ng kanyang panloob na enerhiya ay maihahambing na kay Lee Jong-san na kanyang ama. Dagdag pa niya na ang ganito daw kadali ay parang baliwala lang para sa kanya. At pagkatapos ay nagtatakang tinanong ng kanyang lingkod na si Jang Sam na ano daw ang ginagawa niya dyan, young master. Na nagulat ang ating bida na may pawis sa pisngi na napasabi na ano. Na ito ay tiningnan niya na tinanong kung nakikita daw niya siya. Na sumagot ito na sinabi na oho siya daw ay nakasabit habang nakabaliktad. Na sinabi sa kanya ni Jang Sam na anong klaseng paraan ng pagsasanay daw ang ginagawa niya. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi daw ganun. At dumating din ang bagong escort warrior na si Wang Daepyo na isinuntok ang kamao sa palad na sinabi nito na binabati daw niya ang pavilion master. Na masayang sinabi pa nito na kahanga-hanga. Nagsasanay daw siya ng maaga pa sa umaga. At tinanong pa niya na pinapalakas daw ba niya ang kanyang mahigpit na pagkakahawak. Nang nagulat ito na napatingin sa kapatid ng ating bida na mukhang palaka na si Byung-ryong. Na sinabi nito sa ating bida na ano daw ang ginagawa niya dyan. Na sinabi naman ni Jang Sam na binabati daw niya ang ikatlong young master. Na sinabi pa ng mukhang palaka na si Byung-ryong habang makikita ang ating bida na nakatiwarik pa din na oo. Kausap na daw niya siya pero na sinabi sa kanya ni Jang Sam na sa tingin daw niya nagsasanay siya. Na bumaba na ang ating bida na ito ay tumalon habang sinasabi sa isip na kahit ano pa man daw ang ipinunta nito sa kanya. Na ito ay biglang natapilok. Na tumama ang kanyang muka sa sahig. Habang nanginginig ang katawan niya ay sinabi sa kanya ni Byung-ryong na ano daw ba yan. Humawak sa kanyang muka ang ating bida na sinabi nito na anong dahilan daw at nandito siya ng sobrang aga. Na sinabi sa kanya nito na alam daw ba niya na may pagpupulong ng mga nakatatanda mamayang gabi, di ba? Na tumugon ang ating bida na sinabi nito na alam daw niya. Na sinabi pa nito sa kanya na makikita ang mukha niyang palaka na pumunta daw siya rito para sabihin sa kanya na may mahahalagang bisita daw na dadalo sa pagkakataong ito.
Dagdag pa niya na mukhang sila daw ang magpapasya sa kapalaran ng ika-17 pavilion. Na ikinagulat ng ating bida sa kanyang narinig. Na sinabi pa niya na nalaman daw niya agad kung ano ang ibig sabihin ni Lee Byung-ryong. At pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan ay nasa pagpupulong na ang ating bida na ito ay nagugulat. Na makikita ang babaeng ito na unang asawa ni Lee Jong-san na si Madam Pearl Blossom. At andito rin ang pangalawang asawa ni Lee Jong-san na si Madam Purple Blossom. At ang pangatlong asawa na si Madam Green Blossom. Na sinabi ng mga ito sa ating bida na mangyaring hatiin daw ang ika-17 pavilion at ipamahagi ang mga kasapi nito sa ibang grupo. At dito na po nagtatapos ang ika-85 kabanata.